compromise. So a compromise defined a contract whereby parties by making reciprocal concessions, avoid a litigation, or put an end to one already commenced. So gusto na nilang tapusin yung kaso na yun. So para matapos ang kaso at hindi na magpatuloy ang hearing, ang gagawin ng dalawang party ay magkakasundo na lang. So this contract, may kontrata in terms of writing, but in terms of oral compromise agreement, yung through oral lang, yan yung mga not admissible sa court. Kasi pwede mong sabihin na galing mismo sa boses at bunganga mo yung gusto mong mangyari. Kaso nga lang, that is one of the offer of compromise which is not admissible in courts. So, yan, no? Compromise is an agreement between made two or more parties are settlement of matters in dispute. So, ibig sabihin, merong pagtatalo. Merong pagtatalo, kaya nagkakaroon ng compromise agreement ang dalawang party. Okay? Merong pagtatalo. So, ano yung mga bagay or yung mga cases na bakit kaya sila ay not admissible sa korte? So, ano yung una? So, offer of compromise not admissible. Una is what we call rule in civil cases. So, ang sabi dito, an offer of compromise is not an admission of any liability and it's not admissible in evidence against the offeror. Okay? Ano ang ibig sabihin yan? Ganito po. For example, bigay tayo ng example. Medyo malalalim kasi yung mga words. So, ang ibig sabihin po yan, si A at si B. Okay? May tayo kay A at kay B. Si A ay may utang, si B ay may utang kay A. Okay? Si B ay may utang kay A, which is 500,000. Ngayon, nangako galing sa kanyang boses at pangangako na sinabi niya, walang written agreement walang oral lang, oral, na nangangako siya kay A na ang kanyang utang ay kanyang babayaran ng buo. So, nabayaran ni B ang kalahati ng kanyang utang kay A. So, anong nangyari? As the time passed by for about 8 years, sabi na natin 8 years ang lumipas, may natitira pang 250,000 na hindi nababayaran ni B. Pumunta si A sa bahay ni B. Ang sinabi niya dito, sabi niya, B, kung hindi mo ako babayaran, ikaw ay aking kakasuhan. Ngayon, itong si B, nangako siya na pagbigyan mo ko sa loob ng 1 taon ay makabayaran kita dun sa utang ko na 250,000. So, pwede mo daw yan ba maging ebidensya laban kay that through other evidences na sila talaga ay hindi nagkakaroon ng bayaran sa loob ng 1 taon o 8 taon na utang nilang 500,000. So yan ang magiging ibang dahilan para makulong si B sa hindi niya pagbabayad ng utang. In terms of criminal cases naman po. So bakit kaya hindi admissible ang mga bagay na to at bakit ito ay admissible naman ang compromise?
agreement. So sabi dito, rule in criminal cases, an offer of compromise by the accused may be received in evidence as an implied admission of guilt. So bakit kaya? Kasi sabi dito, meron tayong exemptions. Ang exemptions lamang ng compromise agreement ay sa mga involving ng quasi-offenses in which criminal negligence. Halimbawa, yung mga reckless imprudence resulting to damage to property. Yung mga reckless imprudence na yan, allowed daw ba ng batas ang compromise agreement? So sabi sa section 28, Rule 130, that is allowed. That is the exemption in terms of compromise agreement. Okay? Yun ang exemption. Allowed ang compromise agreement kapag ang kaso ay mga quasi-offenses. Yung mga negligence, reckless imprudence, resulting to damage to property, or reckless imprudence resulting to homicide. Bakit? Kasi ang nangyayari dito, nakakaroon ng danyos, so bayad. Kabayaran sa danyos na nagawa nung nung tao na na nasa korte, no? So kaya nagkakaroon ng compromise agreement kasi yung suspect ay nagbabayad dun sa biktima ng mga quasi-offenses or mga criminal negligence. And one of the example of that, yun yung reckless imprudence resulting to damage to property or resulting to homicide. Sabihin ng homicide, sorry, buhay pa. Nadala sa hospital, no? So, ay nabuhay. So, resulting to homicide. So, next is klase ako. Example, bakit daw, ano daw yung hindi exemption Ano yung tablet mo? ng mga criminal cases. So, halimbawa, na-rape si Maria ni X. Si X nag-offer ng pera dun sa family ni Maria. Sabi niya, para i-atras ang kaso, i-atras ko na ho ang kaso laban sa akin. Ako po ay magbabayad na lamang sa danyos na nagawa ko sa inyong anak. So, sabi dito sa ating batas, ang ganitong mga klase ng mga compromise agreement is not admissible sa korte. Kasi once na ikaw ay nagbabayad or you are offering the money to the rape victim, ibig sabihin yan, that is one of the evidence as the admission of guilty. Ibig sabihin, you are guilty from that crime na nagawa mo, no? So, not admissible ang compromise agreement sa mga ganitong klase ng criminal cases. Admissible lang siya or pwede ang compromise agreement kapag mga quasi-offenses o yung tinatawag natin na mga reckless imprudence or negligence. Kapag mga rape victim or murder, or example, another example ay si tatay mo ay yung lolo mo ay nasaksak ang inyong kapitbahay, no? Nasaksak ang inyong kapitbahay. So yung kapitbahay na si Juan ay namatay dahil love na love mo si lolo at ayaw mong makulong. Ang ginawa ni lolo mo ay pinunta sa kapitbahay at humihingi na lang ng danyos, no? Na magbabayad na lang siya. So, in terms of criminal cases like that, na inaamin mo na ikaw talaga ang nakapatay doon sa iyong kapitbahay, that is the admission of guilt of that person. So, in terms of rule in plea guilty, later withdrawn, or an accepted offer of a plea of guilty to lesser offense, not admissible in evidence against the accused who made the plea or offer. So, ang exemptions lang nito kung ito ay nagkaroon ng plea bargaining, no? So, sabi dito sa ating batas, kapag ikaw daw ay umamin sa korte na ikaw mismo, tinanong ka, kasi plea of guilty na ito, no? Nasa korte ka na, tinatanong ka na ni judge kung ikaw ba ang nakapatay sa biktima at ikaw ay tumango. So, sabi dito, kapag daw yan ay binawi mo in the other hearing na kayo ay nag-conduct ng hearing, that is not admissible sa court, no? That is not admissible sa court. In terms of rule in an offer to pay,
or payment of medical, hospital, or other expenses not admissible in evidence as a proof of criminal liability for the injury. So kung ikaw ay magpapakita ng mga compromise agreement in terms of paying the medical and hospital expenses, ito raw ay hindi admissible sa korte. So, that is the coverage of compromise agreement. In terms of admission naman, no? Admission by the third party. Ibig sabihin, you are saying na ikaw talaga ang nakakumit ng criminal act. Pero ito ay nangyayari lamang sa other party or other persons, no? Halimbawa, ako, si A, si B at si C. Ikinuwento mo kay B ang nagawa mo kay X. Ngayon si B, ikinuwento kay C ang ikinuwento mo kay B, no? So, palipat-lipat or ang kwento or yung story ng iyong pagpapakay ay palipat-lipat at napunta kay C. Ngayon, ang sabi dito sa admission by the third party, that is a hearsay evidence. Ma'am, pwede po bang mag-testify itong si C laban sa iyo na ikaw mismo ang pumatay dahil naikwento sa kanya ni B? So, yan ay hindi, cannot be. Okay? The rights of a party cannot be prejudiced by an act, declaration, or omission of another exemptions lang nito ay yung mga admissions provided by the law. Ano yung mga admission na yon, no? So meron tayo dito mga admissions by the third party na maaaring tanggapin sa korte unless there is other circumstantial or corroborative evidences na magsasabi na ikaw mismo ang nakagawa ng crime. Okay? So, si kapitbahay na napagkwentuhan lang tungkol sa ginawa mong krimen ay hindi pwedeng mag-testify laban sa'yo because that is the admission by the third party. So, dito pumapasok yung mga hearsay evidences. Meron nga lang tayong mga exemptions kung yung tao na yon ay magpapatunay at meron silang other evidences na magpapakita. Huwag mong ganyan yung kortina. Gaya nung sa mga circumstantial. Ano pa ba mga gaya ng mga sa corroborative or cumulative evidences, no? Bukod sa CCTV, may mismong tao na nakakita sa iyo, no? So different kind or same kind naman. Bukod bukod kay A, nakita ka rin ni C na pinatay mo si D, no? So, 'yon. Ano yung mga klase ng admission? So, ano yung mga klase ng admission? So, note, wait lang, mag-pass. So, admission by the third party, known. This section is known as the res. Etong section na to, yung admission by the third party is also known as the res inter alios acta alteri nocere non debet rule. Ibig sabihin, things done between strangers should not injure those who are not parties to them. So, hindi pwedeng makisawsaw o makisalo ang other parties kung wala naman or kung hindi mismo siya ang nakakita doon sa krimen. No? So, next, these are the admissions. So, let's discuss the admission or other admissions na maaaring maging dahilan or makadagdag ebidensya laban dun sa suspect. Okay? Wait lang. Inom muna ako ng tubig. Admissions at may example dyan para mapatunayan daw na ang isang co-partner or yung partnership mo in terms of businesses ay isa sa mga part ng inyong ng smuggling na ginagawa niya. So, yan ang example nun. Kasi ang sabi dito, admission by co-partner or agent, ito ay isang act or declaration ng isang partner or agent na authorized na alam nila sa sarili nila na they are partnership.
So to make a statement concerning a subject or within the scope of his authority and during the existence of the partnership of their agency or either their business may be given in the evidence against such party after the partnership of agency is shown by evidence other than such act of declaration. So halimbawa, ito ang example ng admission by co-partner or agent. Si A at si B ay partner sa kanilang business na ang purpose nila is to import cigarettes and selling ng cigarettes sa Pilipinas. Kaso nga lang, illegal pala ang ganong klase ng trabaho ni A at ni B. So alam ni B na illegal ang trabaho nila. So si A admitted na sinabi niya mismo na sa investigation na si B ay kasama niya or partner sila sa trabahong yun or sa kanilang business which is smuggling. So, this admission ni A is admissible against kay B kasi this is a kind of admission by co-partner rule. So, bukod pa dyan, hindi mo naman pwedeng sabihin na ito lang ang magiging dahilan para makulong si B dahil sinabi lang ni A na parehas sila partnership. So, bukod pa dyan, dahil nga pinag-aaralan ang admission and confession sa korte or sa evidence, meron din mga other evidences na makukuha through that business na meron sila. So, baka illegal ang kanilang mga certificates or yung mga nire-renew nilang business permits kung bakit sila ay nagkaroon ng ganung klase ng kaso which is smuggling. So, yun lang. Ang sinasabi lang dito, that is a kind of admission by co-partner rule. So, once na nagsalita si A na ang kanilang trabaho is a part of smuggling, so admissible doon si B kasi co-partnership sila ni A. So, ano ba ang mga requisites niya? So, ito, mga requisites ng admission by co-partner or agent. Paano mo masasabi na yung tao na yun ay kasama talaga sa crime of smuggling? So, this is the requisites. The act of declaration was made within the scope of his authority. So, alam ni A at alam ni B, alam talaga ni B na illegal ang kanilang business. Pero dahil akala niya na hindi siya ilalabas. Ganyan-ganyan ninyong kurtina. So, napakampante siya. So, that is the requisite. Magdabog ka pa. Kiting ka pa. That is the requisite. So, number 2, it was made during the existence of the partnership or agency. So, paano kung ang nangyari po, si A at si B, nag-partnership po sila ng 5 months lang. Tapos, tumiwalag na si B. So, kailangan dito, ang sabi sa ating batas, sa requisites ng partnership or co-partnership or agency, dapat that is made during the existence ng kanilang partnership. So that if it ever na wala na silang partnership ni A at si B at nahuli si A na smuggling ang kanyang business at the time na wala na si B, so there is no co-partnership. So walang nilabag na rule or hindi nalabag ang rule ng Section 30-130, no? Section 30, Rule 110. Kasi yan ay rule ng admission by co-partner or agent. Okay? Naiintindihan ba ako? Thumbs up. Okay. So, number 3, the partnership or agency is proved by the evidence other than such act or declaration. Basta ang laging tatandaan, ang requisites lamang ng admission by co-partner is that time na umamin si A dun sa investigation. Alam niya na yung sinasabi niya ay trabaho talaga nila. So, magiging co-partner lang yan kung ito ay nangyari na meron siyang kasama sa business nila, which is CP. Okay? So, yan yung mga requisites. So, another admission is what we call the conspirator. So, pag sinabi natin conspiracy, that is the act of one is the act of all. Okay? The act of one is the act of all. Wait lang. So, in terms of this extrajudicial admission, no?
na. Uwi ka na. Ano, oh. So, in terms of extrajudicial admission, conspirator, kasi dito, conspirator is the only evidence to other conspirator. Ibig sabihin, kung si conspirator ay umamin na, o yung isa ka sa inyong mga kasama sa ginawa ng krimen ay umamin, so, maaari, or hindi lang maaari, kayo ay mapapasama from the investigation na kanyang binanggit, no? So, because the act of one is the act of all, and then the conspirator is the only evidence to the other conspirator na ang kanilang krimen ay patunay na sila talaga ang kasama doon. Bukod pa dyan, merong mga ibang evidences, mga circumstantial evidence na matatagpuan sa paligid ng lugar na kung saan sila ay nakagawa ng krimen. So, this is the meaning of the admission by conspirator. The act or declaration of a conspirator is pursuant to the conspiracy and during its existence. So, tandaan, during its existence may be given in evidence against. So, ito ay magiging ebidensya laban doon sa co-inspirator after the conspiracy na kanilang ginawa. Kasi conspiracy is the act of one and Tanggalin mo yan. so this rule prescribes that the given evidence against Hindi sa ka. co-conspirator provided that the conspiracy is shown independent evidence aside from the other extrajudicial confession na gagawin ng mga tao na nahuli, no? So, bukod dun sa kanilang gagawing extrajudicial confession at inaamin, halimbawa, ang mga magkakasama dyan ay si A, B, C, D, and E. Ngayon, si A ay umamin na siya ang conspirator 1. So, ang nangyari, nagkaroon pa ng extrajudicial confession between doon sa apat na conspirator, co-conspirator. So, maaaring yun na maging ebidensya laban sa kanila. Okay? So, asa na yung next? Ito, admission by previous. So, where one derives title to property from another, the latter's act, declaration, or admission, while holding the title in a relation to the property is evidence against the former if done while the latter was holding the title. So, meron tayong example dito. Bukod dyan, meron din example dun sa link na sinend ko about naman yung sa lupa, no? About sa lupa na gaya ka lang din ng example dito, no? Sino daw ba ang privy dito? Ang privy dyan is yung one na nagde-derives ng title ng property from another to purchase para bilhin niya, no? Siya ang privy na sinasabi dito. So, admission by the previous, convenience, or some other modes. So, example nito, si A ay gustong magbenta ng fake jewel. Ay, si A ay binenta kay B ang fake jewel. So, si B, pinili yun, and then sabi ni B, mura lang yung fake jewel na yon kasi si peke. So, narinig yon ni W, yung pag-uusap ni A at ni B. Later, si B ibinenta ang jewel kay C ng mas mahal at sinabi niya na maganda ito at tunay. So, here, W can testify that he heard A admitting to the B that the jewel was fake. So, pwede si W na mag-testify against kay A at B. So, dito papasok na yung statement na A and ni B because it was made by a privy. Anong privy, no? So, maaari na hindi sila talaga ang totally na may-ari ng property, but ito ay nabebenta lamang kay B. Okay? So, another is what we call the admission by silence. Ano kaya yung admission by silence na? So, kalimitan, ang admission by silence ay nangyayari lamang sa mga suspect na sinasabihan ng tinatanong. So, example muna, no? Example muna sa court, no? Kapag ikaw ay tinanong sa korte at ikaw ay tumango lamang,
tumango ka o kaya naman umiling. That is an example of admission by silence. Adaptive omission, that is an example of admission by silence. Yung tumatango lang ang ulo o kaya naman ay umiiling. Hindi ka nagsasalita, only your silence means yes, no? Sabi nga nila, di ba? Silence means yes. Kung ikaw ay hindi nagsasalita, ma'am, bakit ganon? So, tinatanggap po ba sa court yung mga ganon? So, ganito, ano, no? Meron pa kasing mga dahilan or evidences na ikaw ay magsasabi na ikaw talaga ang nakagawa ng crime. Ang isa sa example ng admission by silence ay yung nangyari sa Miracle 7, no? Alam ko hindi pa siya muna nagsalita, no? So, admission by silence, an act of declaration made in the presence within the hearing or observation of a party who does or says nothing when the act or declaration is such as naturally called for action or comment if not true, and when proper and possible for him to do so may be given in evidence against him. For example, X was asked by angry relatives of his deceased wife why he killed his own wife. So si X, tinatanong siya ng kanyang mga hipag, ganan, sister ng kapatid ng asawa niya, kung bakit niya pinatay yon. And X gave no reply. Wala siyang ibang ginawa. Hindi siya nagsalita, but simply bowed his head. So hindi siya nagsalita, sadyang tumulang ang kanyang mga ulo. This may be received as an admission by silence. Diba? So that is an example of admission by silence. But if X was under custodial investigation, na ang binabasa sa atin ay ang Miranda rights. So his silence, yung silence ni X will not be considered as an admission by silence. Okay? Yun ang ibig sabihin ng admission by silence. Once na siya ay nag-undergo ng custodial investigation, hindi pa raw ito admission by silence. Magiging admission by silence lamang ito kung siya ay kinakausap na sa korte or yung isa sa mga kamag-anak ng biktima. During custodial investigation, the accused has the right to remain silent. So tandaan ha, kapag under sa custodial investigation, if ever na yung suspect ay hindi sumasagot, that is considered or that is not considered as the admission by silence. Okay? Magiging admission by silence lang ito kung ito ay tinatanong ng kamag-anak or under na sa loob ng court. Judge na ang nagtatanong. For the question, what is the basis for the rule of admission of silence? So tatanong ka, ma'am, ano po ba ang basis ng admission of silence? So sabi sa ating module, the instinct of a man is to resist an accusation or unfounded claim and defend himself. Kasi ikaw mismo, kung alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang gumawa ng krimen, ikaw ay magsasalita na you are not guilty person. No? So, yon ang instinct ng man. Yan ang instinct nating mga tao. Na kapag hindi natin kasalanan, tayo ay magsasalita sa korte na hindi ikaw mismo ang gumawa ng krimen. Because it is totally against human nature to remain silent and say nothing in the face of the false accusation. No, ang hirap nung ikaw ay pinagbibintangan. So that is not that is the basis of the rule of the admission of silence. Kasi ako once isang beses ako ay napagbintangan na pero hindi ako nakaranas ng korte. So yung kahit sa mga schools lang napagbintangan ka at alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang gumawa ng krimen. So bilang isang human nature, no? Hindi ka habang buhay na lagi nang naka-remain silent, no? So, as a person, if ever na ikaw ay hindi nagsalita, no? Sabihin na natin hindi ka nagsalita at tinatanong ka, tumong ka lang o kaya tumango na ikaw talaga ang gumawa ng krimen. That is an example of admission by silence. In terms of adaptive admission, so pag adaptive admission, it is a party may, by his words or conduct, voluntarily adopt or ratify another's statement. Ano kaya yon, no? Halimbawa, si A
si B and si C ay na-charge ng crime. And then, itong si A and the B admitted the crime. Umamin sila na sila talaga ang nakagawa ng krimen. And sinama nila and implicated C, sinabi nila na si C ay ang mastermind. So, C merely bowed his head and said nothing, though he heard this statement. So, as you, bilang ikaw si C, at alam mo na hindi ikaw ang principal sa that crime na ginawa ninyo ni A, B, so ikaw ay magsasalita. Hindi ka mariremain silent. So, dito papasok yung mga adaptive admission in which voluntary na adapt mo yung ginawa mong krimen. Once na may umamin na, mapapaamin ka na rin without saying anything. You just remain silent until dumating kayo sa court, kayo ay tatanungin ni korte. So, yun ang coverage ng module number 10 natin. Kunin mo na yun. Coverage ng module number 10. Continue ko na yung module 11. Konti lang po. Meaning lang po ng judicial confession, extrajudicial confession, and interlocking confession. Okay? Continuing